Magandang umaga po sa inyo, sa buong kapulutan, sa daigdigan. Naririto po muli ang Mother Paring dahil ako po'y nautusan muli para magpaliwanag ako sa mga nagaganap sa pagkasalukuyan. Ang ating pong petsa ngayon ay April 7, 2024. Kaya kung sakali man po at anong nakararating sa inyo sa isip at bundi ninyo, huwag po kayo mag-alala kasi hindi ko rin po kaya ipaliwanag sa araw na ito kung ano po ibabalita ko sa inyo. Ito po ay babasahin ko lamang kapag po oras na nabinigay sa akin. Kaya lang po sa araw na ito, araw-araw pinababalita ko sa inyo ang aking pananawagan sa lahat ng karamdaman. Ang ating pong tatalakayin lalo-lalo na po sa prostate, sa baratong ihi, sa colon, at saka sa diabetes, sa sugar. Alam niyo po ba, ang lahat na ito ay mga bakterya lang. Lalo-lalo na po sa mga karamdaman ng pambabae, lalo-lalo na sa kanilang myoma. Ang tangi ko lang kung pinaalala, ako'y nananawagan. Sana naman po, kung mayroon man diferensya ang suso ninyo, na may nakita lang po kayong kaprasong may kulani doon, ang gagawin po ay pababayos niya agad. Huwag po naman sana kayong pabigla-bigla. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Napakarami pong nabibigatan ng kalooban kapag po ito ay nabiopsy na. Iyan na po ang pasimula ng luha at problema. Kagaya po, lalo dito po sa mga malalaki leeg. Kaya lang po ako nakapagsasalita, syempre inutusan po ako. Sana kung ako man hatulan nyo, huwag nyo akong hatulan. Nagmamalasakit lang ako sa mamamayang Pilipino. Dahil ang mga tao, hindi kaya ipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Wala silang mapagsagunian. Ngayon, ako'y naririto at inutusan. Hanggang aking makakaya ang aking tungkulin ginagampanan, ito po ay hinahatid ko sa mga tao. Lalo-lalo ipaghalimbawa niyo po, hindi pa naman kayo oras, hindi pa naman kayo nakatala, hindi pa kayo nakagayak sa pera, huwag niyo agad-agad magagalaw sa suso, lalo sa suso. Ang kulani po, akin pong natuklas po ito. Kapag po pala may diferensya ka sa loob ng katawan, may kulani ka sa kilikili, may kulani ko, ako saan po umabot yan. Kaya kung ito man pong araw na ito, binalita ko sa inyo ang mahiwagang pabalita sa atin. At ako naman po hindi nagdudunong-dunungan. Ayoko po na ako'y magkamali sa aking kaidaran. Matapos pong naibalita ko sa inyo ang lahat, lalo-lalo na po ang daloy ng dugo, iingatan din po ninyo buhat ngayon, nakausap ko po kayo. Ipaghalimbawa mo, kakain kayo, hindi nyo inaakalang malulusaw yung kakainin ninyo. Halimbawa mo, baboy, lechon, o kung ano man, litin ng atay, yung lahat, ipag-iingatan nyo po yan. Basta intindihin ninyo na kapag hindi malulusaw, laging isisecure nyo ang inyong bituka. Mahirap na po kung naroon na sa sukulan. Ang aking pong pagsasalisay sa inyo, hindi yung sukat akalain na hindi lamang po sa katawan tao, sa pisikal ng katawan ng tao. Maging sa lahat po ng bagay, akin po tinatalakay. Lalo't pag ako po inuutusan ng ating mahal na Panginoon, sino man po ang tamaan, hindi ko po didibdibin ito. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Hindi naman po ako na nanunukoy ng tao. Kaya kung sakali man natatamaan kayo dito sa aking sasabihin, tiklop niyo na lamang ang bibig niyo at isip-isipin niyo kung tama ang sinabi at balita ni Mother Paring. Matapos po na ang lahat na ito diniklara ko sa inyo, nananawagan din ako sa inyo, mga mamamayang Pilipino. Sa ngayon po, talaga pong mainit. Ang gagawin na lang po natin, tayo po maliligo at kung ano po dapat natin gawin para ma-save po ang ating katawan. Dahil hindi po natin nakakaya ang takbo ng init. Maligo po tayo palagi. Hindi naman po tayo magsosyal-sosyalan dahil lalo yung mga nagtatrabaho, nasa init, nasa lahat ng bagay, mga namamasukan. Kaya kung sakali man po na ako'y bumabasa dito sa harap ng altar, sana na may pag-aralan ninyo ang lahat ng bagay at galaw. Lalo kung kayo kung kayo may mga nagbabantay sa inyo sa trabaho, hindi po kayo dapat masingita ng ano pang bagay na kayo naglalaro. Kaya ibinalita ni Mother Paring ang lahat ng bagay na makasaysayan sa lahat ng bagay. Mulit-muli siyang nananawagan sa pag-iingat. Kinakailangan po na bago kayo magpagalaw, pag-usap-usapan muna ng pamilya kung ano nararapat gawin. Kasi kapag po ito nagalaw na, nabiopsy na
nagawa ng lahat, naririyan na po ang problema, ang pera, iyak, luha, pagtitiis. Kaya kinakailangan po na bago ninyo isandal, pag-usapan nyo muna kung ano ang nararapat gawin. Matapos po na ibinalita ni Mother Paring ang lahat ng makasaysayan at makahulugan, kinakailangan ito ay matuklas at malaman ng tao. Nananawagan din ako sa mga binabalingoy-ngoy, lalo na sa dugo, sa ilong. Bumibilis po ang takbo ng ugat ng inyong katawan, kaya po nagkakaganyan, malakas po ang dugo ninyo. Kaya kung sakali man, huwag lang man yung isisinga. At lalo-lalo na, na-discover ko rin ngayon, maraming dugo-dugo ang tenga. Ang gagawin niyo po ngayon dito sa aking nalalaman, hindi po pala masama ang magpatak ng langis na 3 beses isang taon. Basain niyo po yung bulak, ipatak niyo po yun doon sa patak, tapos igaganyan niyo. Lalagay niyo po yung bulak, 1, 2, 3, tapos po itataktak din niyo. Matapos na ibinalita ni Mother Paring ang makasaysayan sa panggagamot, ngayon yung malalaman ang lahat ng bagay. Nananawagan din po ako sa mga may goiter. Ngayon po, na-discover ko po ito. Ito po pala, plema lang naririto. Ngayon, ang lagay niyo po, ang gagawin niyo, huwag kayo pagagawa sa iba, kayo mismo. Maghugas po kayo ng kamay, tapos po, dukutin niyo itong left. Masusuka po yan. Alam niyo ba kung anong oras? Umaga pagkagising. Uminom muna kayo ng isang basong tubig na malingap-ngap at saka niyo dukutin. Yung po, bublo, maging bisyo na po nyo, hindi po makasasama. Huwag nyo lamang po gagawin sa iba dahil baka kayo mareklamo. Plema lang po ito, nabubunsol po ito, napupuno doon. Lalo yung mga nagpupunta dito sa akin araw-araw, yung mga bata na 2 taon, yung mga 16 anyos, sasakit po agad ito, mamimilipit. Hindi nyo po alam na ito meron lamang silang plema sa bandang kanan. Kaya kung ako man po ay nananawagan na itideklara ko na po sa inyo ang lahat ng bagay at lihim ng karamdaman ng mga tao. Huwag din kayong matatakot kung hindi kayo nadudumi ng 3 araw at 4 araw. Itanong nyo din sa akin kung bakit. Marahil hindi ayos ang inyong pagkain. Hindi kayang ilabas agad. Pagkukunti ang sas, hindi agad kayo matatae. Kaya huwag kayong mag-alala. Basta kayo umiinom ng langis, iinom kayo ng tubig, iinom kayo ng bilbran, iinom kayo ng itlog, tuwing 2:00 ng hapon, malakas po makadubi yan. At ang itlog po, suporta pa din sa ugat sa puso at lalo sa lalamunan. Ibinalita ni Mother Paring ang lahat ng makabuluhan, makasaysayan sa mga karamdaman. Ganon din naman sa mga mayoma, mga minamahal kong mga kababaihan. Kinakailangan kayo, mag-aano rin kayo, magkokobad kayo, minsan 1 buwan, para hindi na uipon ang bakterya. At pagkatapos nun, tinuruan ko rin kayo na maglagay kayo ng langis sa puwerta. Ilagay niyo sa palatito yung 3 kutsara ng langis, tapos kumuha kayo ng bulak, tapos ibusin niyo yung sa pasipsip niyo, tapos sumiga kayo, lagyan niyo ng una ng bewang niyo, ipasak niyo ngayon yung bulak. Huwag po kayo mag-alala. Itanong niyo sa akin kung bakit. Ang langis nagtutulak ng bakterya sa katawan ng tao. Kung sakali man at kayo sa pagbabara ng ihi nyo at kayo ihi ng ihi, pinapayuhan ko rin kayo ng langis. Ang inom ng langis, 15 at katapusan, para po dumulas ang manidation ninyo na hindi po dry na dry ang loob. Huwag din po kayo matatakot kung dumudugo ang inyong puwet. Marami po akong na-encounter, kaya po dumudugo ang puwet. Meron lamang pala na almoranas. Kapag po malala na ang tama ng almoranas, dumudugo. Ito po ang mabisang gamot sa almoranas. Maligo kayo. Pagkatapos, uminom kayo sa basong tubig. Magpakulo kayo ng kalahating litrong tubig. Kumuha kayo ng Vicks, yung maliit na ganyan, kalahati, ilagay nyo sa tubig, ilagay nyo sa bowl. Idarandam nyo ng 1.5 minutes. Gawin nyo po ito at ito ay makaliligtas sa inyo at hindi kayo ma-ooperahan sa almoranas. Madali pong magpa-opera ng almoranas pero mahirap din po ito ang ma-operahan sa almoranas. Magiging bisyo nyo, madaling laging madudumi. Kaya sa pamamagitan ng kulong tubig, ito po ay uurong at ang bakterya, hindi lamang po yan. Pag po kayo may almoranas, maglagay na po kayo ng langis at bulak at guwantes sa inyong inodoro, sa inyong toilet. Huwag niyo po itutulak ng kamay kasi po may bakterya po itong kamay natin. Kung gagalawin niyo po, before kayo po madudumi, punasan niyo po yung
yung puwit nyo ng langis. Para dumulas, hindi kayo mahirapan. Kaya minamahal kong mga kababayan, naririto ang Mother pa rin para magsalaysay, lalo na sa mga tatuklas niyang karamdaman. Hindi po imposible lang. Makagagaan po ito kapag itinig dinalaw ninyo. Lahat po tayo. Lalo na po sa mga mata na kasing senior ko. Ako po ay nananawagan sa inyo. Kasi po, ang gagawin ninyo, makikipag-usap po kayo sa doktor. Hindi po masama ang mag one-on-one kayo. Tatanong niyo po, kung pag kayo magpapa-opera, tatanong niyo, hindi po masama. Doktor, kung ako po o-operahan ninyo, kayo po ba sa halimbawa mo kayo ako, nakasisiguro po ba kayo? Ngayon, ang doktor, kapag ikaw ay nagsasalita nun, tatapatin ka rin ng doktor. Ngayon, ang nabisto ko, marami na pupunta dito, no? Marami naman din walang pera. Ang ginagawa ko po ngayon, na pinapayo ko sa buong Kapuluan, kung sakali man ang mata ninyo nakakaaninaw na lang kayo at talaga pong wala na, hindi na, alam niyo po ba, babasain niyo po sa maghapon kahit 10. Kakadlo po kayo ng tubig, igaganin niyo po. May biyaya po ang Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos na tayo ay lumuha, na hindi tayo makakita. Hindi po tayo nilalang ng Diyos para lagi na lang umiyak sa sansulok. Matapos na ibinalita ko po sa inyo ang tungkol sa mata, ang paliwanag ko po yung ganito. Kapag overage na po tayo, yung po pinakadakta ng mata natin ay wala na. Ayusin man po yun, wala na po yung daluyan. Kumbaga po sa halaman, tuyo na po ang ugat. Kaya kung sakali man na ako'y nananawagan na magdasal kayo, ipasuri ninyong mabuti ang inyong mata. Kumuha kayo ng tunay na kapanalig ng doktor. Huwag kayong palipat-lipat. Kasi kapag doon, alam na po history at ang kiliti ng inyong pagkatao. Ang pagbabalita ni Mother pa rin ay tunay na makasaysayan sa lahat ng tao sa araw at oras na ito. April 7, 2024. Kaya kung sakali man na kayo ay naririyan, ang inyong paghiga, lalo kung hindi balanse, may nararamdaman kayo sa kaliwa, yung mga edad 50, 60, 70, ibabalansin nyo ang higa nyo. Kasi nadidisforma rin pala ang loob ng ating bituka at ganoon din sa ating pag-akbang. Ngayon ko rin po na-discovery ang aking pagbabalita, lalo-lalo na sa mga mayroong diabetes. Ito po palang diabetes, marami po palang naiipon dumi doon sa loob ng bituka. Ngayon, ang sasabihin ko po sa inyo, ganito, uminom po kayo ng langis sa 3 beses, tapos po itry niyo po yung 3 beses. At kung kayo naman po nakakaintindi ng labatiba, pero huwag kayo magdunong-dunungan sa labatiba, gawin niyo na po, lagi naman po ako nagpapaliwanag sa inyo. Kasi po, huwag niyo pong isandal ang buhay niyo sa iba. Kasi kung kayo gagawa niyon, mararamdaman niyo po kung ano ang talag. Kapag kasi hindi na ayos yung mga may diabetes, alam niyo po ba kahinat na ninyo? Ito po ay patungo rin kayo sa dialysis. Kapag tumaas ang creatinine, ala na po tayong kauuwian kundi dialysis. Kaya kung sakali man na ako po yung nanggagamot dito, halimbawa mo, nakagamot ako ng 2, sinisingit ko po ang aking pagla-live na ito. Kasi po, kung may nanood po sa aking mga 500 o 1,000, marami pong matututunan. Ito po kasi ang aking ginagawa sa paniniwala. Kasi marami dyan na walang nanay, wala dyan mga lola, lolo, at gayon hindi niyo po ba napapansin ang tao ngayon? Paasipagan. Ngayon po para mabuhay kayo, talagang wala pong naaaksayang oras. Isa na po itong mga nanunungkulan ng mga abogado, justice, lagi pong time is gold. Wala na po silang halos panahon sa kanila dahil ang kanila pong paninindigan sa hirap na buhay talaga pong dikdikan ang oras. Kaya naman po nakita nyo, kay uunlanin mo. Matapos na ibinalita ni Mother pa rin ang lahat ng duklay-duklay na binalita sa inyo, kinakailangan ito maganap sa inyong buhay at nang wala kayong pagsisihan. Dahan-dahan pong binaklat ni Mother pa rin ang lahat na ito para ito ay inyong pakinabangan. Ang tunay kong pong pananawagan sa mamamayang Pilipino, wag po kayong magpapaloko. Hindi po bali kayong mahirap kausapin. Basta po, sisiguraduhin lamang nyo. At nananawagan din po ako sa inyo, kung sino po ang matamis ang dila, siya po itong problema. Pag po kayo nakuha sa bilis ng kandila, hala na.
Ha? Marami po ako na-encounter na. Yung yaman na mo, napunta na sa kanya. Itanong niyo sa akin, ba't? Pahiran mo nga akong titilo. Isan lang natin yung ganito, yung gano'n. Nung malaunan po, ano nangyari? Pinagsaraduhan kayo ng pintuan. Sinarado rin sa inyo, binala kayo. Ay puro luha. Kaya isang matintimang pagsasalita ni Mother pa rin na hindi nyo makakalimutan ang lahat na ito. Lahat kayo! Lalo-lalo na ibabalita ko rin po sa inyo, mga minamahal kong mga mamamayang Pilipino. Ayusin ninyo ang inyong alituntunin at tungkulin ginampanan. Alalahanin nyo ang inyong trabaho, weather lang. Kapag kayo ay nakaupo o nanunungkulan, marami kayong kasama, asama nyo lahat ng tao. Tandaan nyo, pag kayo ay hinalalan tungkulin, pupuit-puit kayo, iisa na lang kayo. Kaya ang tanging kong masasabi sa inyo, hanggang kayo nakaupo, ayusin nyo. Ito po pabalita ng ating mahal na Panginoon. Matapos na kayo aking mga anak ay aking binidisinan, sa wastong pamamaraan at buhay, kinakailangan dinggin nyo ang lahat na ito. Ang pananawagan ni Mother Paring nasa sa loob ng kulungan, hindi ang lahat ng nakakulong ay may kasalanan. Marami niya naitiplan, napagbintangan. Walang isusuporta. Walang pera. Kaya kung sakali man, usigi naman sana ninyong mabuti. Nananawagan din si Mother Paring na sana na may bilis-bilisan ang mga problema ng matapos, huwag padaanin ng napakaraming araw. Ang programang ito ay isang maganda dito sa atin sa ibabaw ng mundo para matutuhan lahat ng tao. Si Mother Paring ay hindi nanunungkit, si Mother Paring ay namumusap. Yung lamang tao makikinig sa kanya ang makinig. Matapos na ibinalita ko po sa inyo ang lahat ng bagay, Diyos ang patnubay, ang ilaw natin. Lagi tayong magdarasal. Problema nga po dito, pera. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, marami po ako na-encounter eh. Ako po naririto sa St. Joseph, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Pero pag po kayo ay nagdarasal, natutuwa po ako, yung aking po Facebook, nakararating sa inyo, nakararating po dito. Kapag po nakarating ang tao dito, gumagaan po ang kanilang nararamdaman. Kaya lang may sasabihin ako sa inyo, eto pakinggan nyo. Kapag po nakita ko nakaramdaman, unay Diyos po, alam ko na po kahihinatnan. Nasasabi ko na po dito na huwag niyo nang paoperahan, huwag niyo nang pagalaw. Pag naman po kailangan, sige, bilisan niyo, pagalaw niyo na. Lalo sa ngipin, mga minamahal kong mga mamamayan. Kapag po sumasakit ang inyong ipin, huwag niyo pong palalain. Itanong niyo ulit sa akin kung bakit. Para po hindi mapunta sa utak ang nana. Nang hindi po makanser. Kaya po sa araw na ito, April 7, 2024, isang mahiwaga ang ibinalita ni Mother Paring na hindi niyo makakalimutan ang lahat-lahat na sa karamdaman. Kaya ito po ang dasal ni Mother Paring. Ito po. Ama namin nasa langit, kami po ay naririto, humihingi po kami ng bendisyon sa inyo, na huwag niyo po kami pababayaan, ituwid niyo po kami ng aming paroroonan, ilayo mo po kami sa pagkakasala, huwag po paulit-ulit ang aming panloloko, nananawagan din po ako sa mga nanloloko, mamahinga na kayo ng panloloko, humarin niyo na ang pintas ninyo nakasuklop sa inyong leeg, hindi ba rin simple-simple ang tao, basta maganda lang ang ugnay-ugnay na ginagawa sa mundo. Ganon din po sa inyo, inang mahal na Birhen, ikaw po ang aming tinatawagan bilang ina, tanlawan mo po ang aming tahanan, ituro mo po sa amin ang pakaliwa at pakanan, ang maging maayos po ang aming pamilya, lahat na. Salamat po sa inyo. Ganon din po sa inyo, mahal na Jesus, kayo po ay naririyan, kayo po ay aming tinatawagan, alam po namin ihatid niyo sa mahal na amang kataas-taasan ang lahat ng aming problema. Pinagsama-sama na po namin kayo para po kami ay magkaroon ng marinang tagumpay at kami rin po ay nakikiraan sa lahat ng banal sa itaas. Kaya ang tangi kong masasabi sa inyo, kung kayo man ay nagdadasal, isasama nyo rin ang lahat ng banal sa itaas. Sa kadahilanan, sila rin ay nakatutulong sa ating lahat. Kaya, sa araw at oras na ito, binabati ko kayong lahat sa magandang daan patungo sa Diyos, patungo sa kabutihan, karsada at liwanag at ilaw ng tahanan. Magkaganon pa man po na ibalita ko sa inyo, ako po ay naririto sa Mother Paring. Nagpapasalamat po ako ng walang katapusan. Itanong niyo po sa akin, ang akin pong ipinagdarasal, mga mamamayang Pilipino, ang ilaw po ng inyong mata. Kasi po, alam niyo po sa aking karanasan, na araw-araw po ako ay naririto sa loob ng Maralitang Bahay Dalanginan.
wala po akong ipinapanalangin kundi po ang ating pong kapayapaan, ang ating pong liwanag ng ating mga mata, na tayo po ay tunay na magkasama-sama. At kung ako naman po ay naririnig nyo, wag naman po sanang maging matigas ang ulo nyo na ako po ay nauutusan lamang. Hindi po ako nanghihinayang sa aking serbisyo. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi po ito, nararamdaman ko po na kapag ako ay sumusunod sa ating mahal na Panginoon, nadaragdagan po ang buhay. Kaya kung kayo po ay nagdarasal, tandaan niyo po sinabi ko, nadadagdagan ng buhay ninyo. Huwag po kayong higa ng higa. Ipagpag po ninyo ang katawan nyo. Walang hindi na lang kayo galawin. At ito po, unti-unti po kayong gagalaw. Diyos ang patubay. Ayun kayo na. Bumabati po kami sa inyong lahat ito. Bumabati po kami sa inyong lahat na eto po kami, humihingi po kami lahat ng kagalingan sa kahit po ngayon din nyo lang ako nakita, mga siwa tayo, mga siwa sa atin ng Panginoon, walang magaganap na ating paman. Bagkos, yung mga nariyan po sa kanya-kanyang tahanan, ipinagdarasal po namin ang inyong tagumpay. Kaya po, sa hanap buhay, sa pagsasama-sama ng mag-asawa, pagmamahalan, pagmamahal sa lola, pakisamahan po. Hindi ko na po pakahabaan ang aking sasabihin at aawit po ako ng isang maganda. Palakpak naman po kayo dyan. Diyos ko po, di ko ano alam kung ano aawitin ko eh. Ito po. Diyos ko po. Ako sana ay pakinggan sa aking pananawagan at ang pagtuturo sa tao, ito'y kailangan. Kung kayo ay may lungkot, ang Diyos ang ating patnubay. Kaya ngayon ang turo sa atin, tayo'y magdarasal. At ngayon ay narito, Ama, kami po'y basbasan ang liwanag ng daan, ang aming madaanan. Kung kami nagkakamali, kami po'y iyong tanlawan, kaya Ama pakinggan, kami po'y iyong hawakan. Sa liwanag ng gabi, Ama, kami laging nagdarasal, lagi kaming may katanungan sa aming hiram na buhay. Huwag mo po kaming pagsawaan, kami po'y laging sa'yo'y naghihintay. Liwanag ng kandil at buhay, ang Diyos pag-asa ng buhay. Sige po, salamat sa inyong nagmamahal lahat sa St. Joseph Chapel. Muli po akong nag-Facebook, mahal ko po kayong lahat. Dagdagan niyo po ang dasal. Babay po. Ano kayo? Babay po. Salamat po sa inyo. Naniniwala kanila kami gagaling.